magretiro na nga si Mangustin sa pagiging driver ay si Argo na ang pumalit dito. At kahit at ang edad pa lang niya ay 17, pinagkatiwalaan na siya ni Senyor Melandro dahil malaking bulas naman siya. Isa pa'y kitang-kita naman sa kanyang kilos at galaw na kaya na nga niyang trabahong iyon. Kaya naman halos hindi niya alam kung paano ikikilos ang kasiyahan, lalo na noong kinausap siya nito para harapin ang bagong obligasyon sa paninilbihan ng pamilyang iyon. Maliwanag na ba sa iyo ang lahat, Argon? Nakangiting tanong sa kanya ng senyor. Sapat na ba para sa iyo ang sweldong ibibigay ko sa iyo? Oo, senyor, tugon niya. Malaking tulong na nga ho yun sa amin ni inay. Salamat ho ng marami sa pagtitiwala. Tumangutang ho ito. At umaasa kung aayusin mo pang mabuti ang paglilingkod sa amin. Gagawin ko ho ang lahat para masiyahan kayo sa trabaho ko, senyor. Ingat ka sa pagmamaneho kapag ang mga anak ko ang sakay mo, lalo na ang senyora Viviana mo. Sila naman halos ang pagsisilbihan mo dahil alam mo namang bihira akong magmaneho sa skipper. Oho, talagang mag-iingat ho ako lalo na kung si Gracia ang sakay ko. Mahal na mahal ko ho ang anak na senyor. Si Gracia, bigla siyang pinamulahan ng mukha. Ang akala niya nabasa nito ang laman ng kanyang utak ng sandaling iyon. Totoo ho iyon. Naibulalas niya. Bagay na ikinakunot ng noo ng senyor. Anong totoo iyon? Tanong nito sa kanya. Totoo hong mag-iingat ako sa pagmamaneho, senyor. Alam ko na yun. Naniwala na ako kanina, hindi ba? Oho, ano ho ang sinasabi niyo tungkol kay Gracia? Senyorita Gracia ho. Mas madalas mo siyang ipagmamaneho dahil nga malayo ang eskwelahan. Pinapasukan niya. Kaya ipakikiusap ko sir na huwag ka sanang magkukulang sa obligasyon mo sa kanya. Kaya laging-lagi mo siyang masusundo para walang mangyaring masama sa kanya. Asahan ho ninyo, senyor. Mabilis niyang tugon. At kahit ho hindi niyo ibili sa akin yan, talagang iingatan ko ho siya. Mahal ko ho talaga si senyor. Mahal na mahal. Lalong gumaganda si Gracia. Higit na lumabas ang pagiging mestiza nito, lalo na nang tumuntong ito sa edad na 17. Kaya nga naman hindi maiwasang marami nang nanliligaw dito na hindi kaila mula sa mayayamang angkanding. At sanhin na yun, nakadarama na si Argo ng paninibugho. Hindi talaga niya maiwasang makadama ng galit sa mga binatang nanunuyo sa babaeng minamahal niya. May pagkakataon talagang ibig na niyang gumawa ng hindi magandang hakbang upang kalabanin ang mga ito para naman madala na at hindi na ipagpatuloy ang panliligaw. Natatakot kasi siya na baka isang araw malaman na lamang niyang may kasintahan na si Gracia. Diyos ko po, hindi talaga niya matatanggap ang bagay na yun. Para talagang ikamamatay niya kapag may-ari sa puso nito. Kung tuluyan siguro siyang masiraan ng loob, baka naisin niyang kitlin na lamang ang sariling buhay. Kaya naman isang gabi, ginawa na niya ang bagay na matagal na niyang ibig gawin. Napagdiskitahan niya ang magarang kotse ng masugid na manliligaw ni Gracia na si Frederick, na halos gabi-gabi na lamang ay nasa mansyon. Binutas niya ang gulong ng sasakyan nito. Sinaksak niya ng kutsilyo na 2 araw hinahanap ng kusinera sa malaking bahay. Nawawala nga daw kasi yun, na nang minsang inutos sa kanya na hanapin, ay napapangiti lamang siya. Itinago kasi niya upang paghandaan ang matagal ng plano. Na ngayong gabi ay naganap na. Pakiramdam talaga niya ay nawala ng malaki at mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Kaya naman ang maisagawa ang kalokohang iyon ay mabilis na siyang tumalilis. Sa kaliwang gilid ng bakura ng mansyon siya dumaan, napasipol-sipol pa, puno ng kasiyahan ng kanyang puso, na hindi naman nagtagal dahil bigla niyang nakita ang ina na kinakawayan siya. Nakakubli ito sa halaman at tila takot na may makakitang sino man. Inay, anas niyang napalno. Halika rito. Anitong kahit mahina ay narinig niya at naramdaman niya ang galit sa tinig nito. Bilisan mo. Patay. Bistado yata ako na inay. Napakamot siya ng ulo. Sa kanila kaya at may lisan ng paghakbang papalapit dito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla siyang kinurot nito sa tenga. Nang siya ay makalapit. Bakit ho, inay? Anas niyang napapangawi. Aray, masakit ho. Talagang sasaktan kitang bata ka. Ano ba ang kalukuhang ginawa mo? Wala ho. Tanggi niya kahit pa nga batid niyang alam na ito marahil lang totoo. Halika sa bahay. Anito ng bitiwan ng tenga niya. Malilinit na ka sa aking lalaki ka. Akala mo yata hindi ko nakita ang ginawa mo. Nakita nga pala ni inay. Hiyaw ng kanyang utak. Bilisan mo dyan. Sabi pa ni Aling Felicia habang mabilis na naglalakad patungo sa kanilang kubo. Baka may makapansin pa sa atin at malamang ikaw ang gumawa ng katarantaduhang ginawa mo naman talaga. Patawad hunay, sabi naman ni habang sumusunod dito. Nagawa ko lang naman ho yun dahil naninibog ho ako sa mga manliligaw ni Gracia. Sira ulo ka talaga. Ano itong nilingon siya? Anong karapatan mong manibuho? Baka nalilimutan mong alipin lamang tayo ng mga Saragossa Argon. Matagal at paulit-ulit ko nang ipinamumulat sa'yo.
ang katotohanan iyan, subalit parang hindi mo pa rin alam. At sinabi ko na rin naman ho sa inyo, maraming beses na mahal ko talaga si Gracia. Masyado ka nangangarap ng hindi mo pwedeng abutin. Sabi nitong hinawakan siya sa braso at halos kalad ka rin na pauwi. Tumigil ka, Argon. Tama na ang pangangarap mo yun. Walang mangyayaring maganda dyan. Hindi na siya umimik hanggang sa makakit sila sa kanilang kubo. Ngayon, sabi pa ni Aling Felicia nang muli siyang hinap, ibigay mo sa akin ang kutsinyong iyan. Inilahad nito ang kamay. Kaya pala naman nawawala ito, ina, sa'yo. Ang sabi pang galit na talaga. Kita mo na ang nangyayari sa'yo dahil sa sinasabi mong pagmamahal sa anak ng amo natin, nagiging magnanakaw ka na. Patawad ho, aniyang ibinigay dito ang kutsilyo. Napatungo siya, nakadama kasi siya ng hiya sa ina. Alam naman kasi niyang mali ang kanyang ginawa at totoo ang sinabi nito. Para na nga rin naman siyang magnanakaw sa ginawang pagtatago sa kutsilyo. Napatid na nga niyang hinahanap ng kusinera ay hindi pa rin niya inilabas. Ang tagal na itong ipinahanap sa iyo ni Salinga. Sabi pa ng kanyang ina na iwinasiwas iyon sa kanyang harapan. Natuto ka na rin magsinungaling, Argon. Ganyan ba ang ginawa kong pagpapalaki sa iyo, ha? Hindi po, inay. Lumuha na ito. Anak, mahal kita. Madamdamin pa nitong pahayag sa kanya. Tayo na lamang ang tanging magkasama sa mundong ito. Kaya labis ang pagmamalasakit ko sa iyo. At alam mo bang sa ginagawa mo niya pwede kang mapasama? Nagkasunod-sunod ang kanyang paglunok. Tumitimo sa kanyang puso ang bawat salitang namumutawi sa bibig nito. Sanay naman siya sa pangaral at talaga namang wala itong naging pagkukulang para sa pagpapaalala sa kanya sa mabubuting bagay. Ngunit heto nga siya at nabigyan siya nito ng sama ng loob. Kaya nga hindi niya magawang tumingin dito ng tuwid sa sandaling iyon. Nakukonsensya siya. Ngunit hindi naman niya magawang sisihin ng sarili dahil wala naman siyang kasalanan. Kasalanan bang magmahal kay Gracia? Kasalanan ba talagang umibig ang alipin sa amo? Hindi na niya alam kung ano ang isasagot. Sa sariling katanungan, para kasi sa kanya hindi naman kasalanan ng magmahal. Hindi pa man siya ganap na binata, subalit nauunawaan niyang pag-ibig daw ay walang mali. Paano kung may nakakita sa na binutas mo ang gulong ng sasakyan ni Senyorito Frederick? Ang tanong na iyon ng kanyang ina ang tumawag ulit sa kanyang atensyon. Tiyak na magagalit sa iyo si Senyor Melandro. Napakamot siya sa leg. Wala siyang masabi o maikatwiran sa ina. Mali naman kasi talaga siya. Alam naman kasi niyang hindi tama ang kanyang ginawa. Ngunit ginawa nga lang iyon dahil sa pagmamahal, sa pag-ibig sa babaeng idinadambana na niya sa kanyang puso mula pa kamusmusan. Wala pa namang ginawa sa senyor kundi ang ikuwento ka sa akin na napakabuti mo raw, anak. Mabait ka raw tao kaya natutuwa siya. Hindi daw nag-iisa akong nagpalaki sa iyo. Hindi ako nagkamali. Tapos ngayon, hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil napakagulol na ng iyak. Inay, anina nang lalong sinundot ang konsesya. Gusto niya itong lapitan at yakapin ng mahigpit, ngunit nag-aalangan siya. Siya kasi ang dahilan kaya ito nagkakaganito na yan. Gumawa siya ng kasalanan na labis na ikinasama ng loob nito. Ayokong isipin nagkamali pa rin pala ako sa pagpapalaki sa iyo. Pahayag pa ito. Hindi ito ikatutuwa ng ama mo. Inay, patawad mo. Aniyang hindi na napagilan ng sarili. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Hindi ko na ho talaga uulitin. Hindi na ho talaga ako gagawa ng hindi maganda. Huwag na ho kayong umiyak. Tuparin mo ang sinabi mong yan, Argon. Tuparin mo. Opo, aniyang tumango. Patawad ho talaga, inay.